So I would like to call a friend, a co-worker, and a pastor, uh, Pastor Ray Balasabas. Praise the Lord. Hallelujah. Aming Diyos sa langit, maraming salamat po. Pinahintulutan niyo po kami na makapiling kayo simula pa kanina hanggang ngayon. Nag-usapan namin ng new wine, Lord. Ang sabi niyo, do not be drunk in wine, but be filled with the Spirit. Yung Espiritu mo, O Lord, yun yung aming hinahangad. Not by might nor by power, but only by your Spirit. So Lord, come. Move in a special way for your honor and glory. Amen. Praise God. Thank you. Whew. Mga lasing na ba kayo? Nakakailang bote na tayo. We're talking about new wine. Hello? Amen. So dapat kung pumasok ka rito, yung lakad mo diretso, dapat paglabas mo rito, tabingin na. Amen. Kasi yung mga totoong lasing talaga, ang lakad niyan tabingi. Amen. So I have a prophetic word. Today is July 5. So July is the 7th month of the year. Amen. So 7 is the foundation of God's word. It is the number of completeness and perfection, both spiritual and physical. July 5. Aksidente ba na July 5 ngayon? So 5 means God's grace, God's goodness, and God's favor towards you. Konti lang pumapalakpak eh. Nag-uusap-usap kami kagabi sa may kwarto. Sabi ko, Lord, ano ba yung prophetic word mo sa conference na ito? Dahil kapag ang fivefold bumisita, merong 5 levels of anointing yan. Fivefold anointing yan. So sinulat ko lang dito, pakinggan nyo, total, naka-record naman yan. So God impressed in my spirit. Di ako makatulog kagabi, nandun ako, tulog na po yung asawa ko, nandoon, tulog na rin yung si Honey, yung panganay kong anak na kumanta. Sabi ng Lord sa akin, huwag ka muna matulog. Sige Lord, kasi gusto kang makarinig talaga directly from the Lord. Amen? Napakarami kasing boses na naririnig tayo. Pero yung pinaka-boses na gusto ko marinig, yung boses niya. Amen? Particular ako dun sa boses niya. So God impressed in my spirit that the churches in Legazpi is in the season of forming wineskin. Wow, yeah. So this gathering is not accidentally held here without a purpose. So get ready, pastors and leaders and church ministers, because you will do the forming and God will do the infilling. So be prepared because your season is now. Your season is now. Your season is now. So do not say that the old is better because you left behind. Tama? So some of you here are in the transition of ministry. Kung ikaw yan, say amen. Ooh. So this is the message of God. Keep crossing no matter how strong the obstacles are. Go and go beyond. Go beyond. Keep moving. Because I am the one who is leading you. I am calling you to do the work that I have entrusted in you.
Do it now. Do not delay. Now. 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 Do not delay and do not give up. Do not be afraid, for I am the Lord. My spirit remains in you. Amen. That is a word given by God to me bago ka matulog. Hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. So John chapter 2 verse 10 on the screen. I'm using New King James Version. So kapag yung Bible nyo may new, hindi ka nagkamali ng pinasukan. Kasi may nagaganap na New Wine Conference dito. Amen? Sa mga nagmamahal at gusto ng bago lagi sa buhay nila, itaas ang kamay. Ako gusto ko laging may bago because the Lord declares it in Isaiah, I am doing a new thing. Grabe. So go to John chapter 2 verse 10. And he said to him, every man at the beginning sets out the good wine, and when the guests have well drunk the inferior, you have kept the good wine until. Say it again. Say it again. So the title of the sermon is The One Who Keep the Good Wine. Ang star ng selebrasyon ng kasalan, none other than the Lord Jesus Christ. From verse 1 to verse 11, hahatiin ko sa tatlong setting. Andyan ba kayo? Hawak lang. Amen. Nandito yung fivefold. Dahil kung walang Espiritu ng Diyos sa amin, wala kami dito. Amen. Amen ba? So kunin natin sa tatlong setting. Number 1, yung setting. Anong setting? Wedding. Tama? So ano sitwasyon? Naubusan ng alak. Situation. Tama? At pangatlo, solution. Tama? Hindi ba ganyan din yung tinatakbo ng buhay natin? There are 3 levels of anointing. There are 3 levels of revelation. So pasok tayo doon sa level na gusto nating bigyan ng diin. So yung setting. Kapag may wedding, this was a happy environment. Sino sa inyo umatin ng kasalan na hindi mo na-i-enjoy yung gown na pinatahi mo? O yung makeup mo? O yung regalo mo? O yung pupuntahan mong venue? Excited tayo. Because this is a happy environment. Amen? So may nagaganap na kasalan ngayon dito. Amen? So dapat lahat tayo masaya. Wala tayo sa burol. Pakikalabit mo yung katabi mo, wala ka sa lamay. So magpakatotoo ka. Amen? Dahil yung mga totoo, lalisingin ng Panginoon. Alam mo yung mga interesado at matatakaw doon sa alak, mga lasinggero? Alam mo kahit hindi imbitahan yan, uupo yan doon para lang makainom. Tama? So ganun ba kayo? O medyo habang nagsasalita ako, tinitimbang mo. Okay lang, sige, timbangin mo ko ng timbangin. Dahil ang sukat ko ay tama. Dahil ang Diyos ang may gawa. So verse 1, on the third day, there was a wedding in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. So pag tinignan natin, itong wedding na to, sa Jewish tradition, grabe. Sa kanila, pag may mga ganyang festival, na may tuturing na selebrasyon, inaabot siya ng 7 araw, ang standards niya, 7 araw. So suppose that the third day, ito yung ikatlong araw na sineselebrate yung kasalan at dumating si Lord. Pwede ba yan habang nagagawain kayo, bigla na lang dumating si Lord? Ganon ka ba ka-aware? Kanina pwede kong, parang gusto ko sabihin kay Pastora Cristina kanina, pwede ba bago ko tumayo, pwede bang pumitas muna rito? Pwede ba yun? Pwede? Pipitas muna ako. Oo, first fruits. At natutuwa ako kasi ako rin yung unang-unang sumakay doon sa van nila. Yung bagong van na sumundo sa amin sa airport. Sabi ng mga sumundo, alam niyo, Pastor, kayo po yung unang-unang sumakay dito. Dali lang ha.
Sarap, no? Magpapaka-natural lang ako kasi talagang lasing ako sa spirit. So the essential happiness of a Jewish wedding, inaabot yan ng 7 araw. So suppose that third day, yung na-mention dito, sa 3 araw, dumating si Lord. At dumating ang wedding. So ito yung tinatawag na setting. Pag tinignan nyo sa Judges chapter 14 verse 10 to 12, kahit huwag nyo natignan, pero nakarecord naman, pwede nyo isulat. Ganon din. Mahaba talaga. Para lang ma-justify natin na talaga yung celebration ng mga Hudyo ay mahaba. Amen? Kaya tayo dapat, pag may mga celebration ganito, hindi tayo naiinip. Anong oras mo matatapos siyang Bible? Dapat hindi ganon. Di ba? Yung pag natapos ng alas 5, ano ba yan? Hindi ko pa feel na umuwi. Gusto ko magturo pa sila. Pambihira, quarterly na nga lang. Kung umating ka 1 oras, naiinip ka pa. Kaya marami mga simbahan, hindi nila ma-discern yung visitation ni Lord. Hey, do not miss the opportunity of Christ's visitation in every churches. Pray ka ng pray. Dumating na pala si Lord. You miss His opportunity to meet His presence. Amen? Alam ba yung katabi mo, pagpapala yan? Hindi aksidenteng itinabi ng Diyos sa iyan? Kahit ito yung amoy niya, sabi mo sa kanya, sa kaliwa, sabihin mo, amoy lupa ka. Aba, kata-kata ka naman kung hindi ka amoy lupa, doon tayo nagmula, kaya lang naman tayo nagkaroon ng buhay dahil yung ruwak, Spirit of Christ, God, hininga sa'yo, kaya tayo nagkaroon ng buhay. Kaya kapatid, wag magmamalaki. Amin po ba kahit anong accomplishment na narating natin? Hello? Sa lupa pa rin tayo babagsak dahil ang original na amoy natin, amoy lupa tayo. Amen! So when we talk about settings, exceptional happiness of Jesus at the wedding, it is interesting that the first miracle in the life of the first Adam was wedding. Aksidente ba yun? As God created woman from Adam's ribs, where it happened in the Garden of Eden, yung first Adam. Then the first miracle in the life of the last Adam, referring to Jesus Christ, was at the wedding in Cana. Aksidente ba yan? So yung nangyayari ba sa Bible, ang lahat para bang, ganun lang ba yan? Hindi. Ano ibig sabihin ng Cana? Cana English version of a Hebrew word. Ano ibig sabihin ng Cana? In times of Joshua, when they conquered the promised land, ito pong Cana, ito po ay river. River. Sabihin nyo, river. So, hindi aksidente yung kanilang kinatatayuan. Hey, teka muna, kung matuyuan man dito, merong source ng well, ng tubig dito sa ilalim. Because Cana means river. Alam mo ba kung saan nakatayo yung simbahan mo? Opo, saan? Sa District Mall. Doon sa ilalim ng puno. Well, kahit saan ka itinayo ng Diyos kapag alam mo, doon sa lugar na yon, na nandoon yung aling, yung pinagbubungkalan ng tubig, na nandoon yung balon, aapaw ang pagpapala doon. Hindi ko makita, pastor Sige, pakikita ng Lord yan. Amen! So let us go to the solution. Yan yung sitwasyon. Gusto niyo solusyon? Verse 3. Umatin sila. When they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, they have no wine. So ano sitwasyon nila? Wine. Kararating lang namin, wala nang alak, ano ba yan? Paano yung mga susunod na bisita, di wala na silang maiinam. Kaya si Mary, the mother of Jesus, nagkaroon ng interest. Ayan na. Marami pang parating na bisita, marami pang nag-text na aattendo sila ng 5-fold. Di wala nang upuan. Ano ba yan? Wala nang pagkain. Ano? Sayang, hindi nila narinig yung unang nagsalita. Yung pangalawa nagsalita. Yung pangatlo nagsalita. Yung pang-apat na nagsalita. Yung pang-5, yung pang-6, pang-7, 8-fold, 9-fold, 10-fold, 11, 12-fold. Edi hanggang bukas tayo.
Alam mo yung mga lasinggero, kahit pinauwi na ng asawa niya, hinihila na yan. Ha, dito lang. Hey, come on! What's new? New wine. Amen? So Jesus said to her, woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. Tindi nito. Alam niyo senaryo dyan? Nung maubusan na ng alak, si Mary nilapitan ng mga servants. Napipressure itong si Mary. So wala siyang magawa. Anong ginawa niya? Di lumapit siya kay Lord. So anong sabi ni Lord sa kanya? Basahin natin. 1, 2, 3, go. Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. So ano concern mo? Makialam ako? Ano ba naman kayo? Imbitahan niyo ako dito, tapos wala pala ako madadatnan na alak dito. Ano ba yan? Pinatin-atin niyo ako rito, yan pala maririnig ko. Narinig ko na yan, alam ko na yan. So ano yung concern mo, Mary? Makialam ako? Maghimala ako? Ano yung concern mo, Pastora Mary? Pastora Mary. So anong concern mo? Saan? Sa nawawalang tupa, sa nagwawalang musician, wala na tayong Sunday school teachers, wala na tayong discipleship, wala na rin nag-iikapo, naubusan na tayo na manggagawa. Pastora Mary, kung meron man Pastora Mary dyan. So anong concern mo, Pastora Mary? Ito malapit, wala na rin tayong simbahan. Kaya wala na nagsisimba. Bakit? Kasi yung simbahan nyo, kinuha na dahil hindi kayo nakakabayad. Yan ba yung concern mo sa ministry? Nandiyan ang Paypal, baka makatulong sa inyo. Anong concern mo? Ang worship ng church namin, anemic eh. Pagdating ng membro, bigat na bigat ang paan, hindi maitaas ang kamay. Lahat ba nandarito kapag nag-worship, normal sa inyong tumaas ang kamay? Pag hindi, duda ako sa inyo. Hindi mo kilala sinasamba mo. Normal ba sa inyo pag nag-worship kayo, lumuluhod? I don't practice kneeling down. Oh, come on. Yung mga taong lasing, alam mo, walang pakialam yan. Kahit nga hubad yan, maglalakad yan. So tayo, pag puspus tayo ng Espiritu, we talk about worshiping God. Normal yun. Hello, come on. So anong concern mo, Pastora Mary? Ang worship ng church. Grabe. Walang dating. Bakit? Mga pastor, ang worship team po, huwag niyo ibigay sa kanila. Huwag niyo ibenta sa kanila. No? Huwag niyo ibigay sa kanila yung bigatin. Dahil ang worship ng church ay hindi nakasalalay sa mga tumutugtog dyan. Ang worship team ay nakasalalay sa mga priest. Kaya kung priestly oriented ang mga worship team, malaki takot niyan sa Diyos, gaganda worship niyan, bababa, presensya, lahat yan malalasing. Worship pa lang, hallelujah. Kanina, ganda-ganda ng itsura mo ngayon, puro ka ng luha. Bakit? Lasing ako. Wala akong pakiala. Kasi siguraduhin nila at paglabas nyo rito, mga lango tayong lahat. Amen? Masama ba yung salitang lango? Huwag tayong magpaka-spiritual. Hinahanap ng Diyos ang totoo. Yung old wineskin, you must remove. Yung kaplastikan, yung sistema, yung tumatakbo sa simbahan na nakasanayan mo, palitan na yan! Do not say the old is better. That's what you think. But there is a new wine that is coming. I want to catch that. Yes, you have to. Hindi ka makakasabay sa pagkilos ng Diyos. Grabe, kung saan-saan mga tao nakakausap mo, hindi mo directly marinig ang Diyos. Kaya pag nagsalita ka, para ka nangangapa. Hindi ka ganun very specific talaga. And very confident. Pag sinabi mo, yun yung sinabi ng Lord. I don't care kung magalit ka sa akin, pero hindi pinapasabi ng Lord sa akin. Amen? Amen po ba? May lumapit sa akin, miyembro. Malaki magbigay ito. Pag umaalis kami, yung 6 na ticket, sagot niya. Pag nagtutur kami, dumating sa punto na matay yung kanyang magulang. Gusto niya ako magdasal. Hindi kaya ako pumunta no Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Kahit yung huling lamay. Kailan ako pumunta? Yung ililibing na siya. Yung nanay niya. Pagpunta ko ron, doon ko sila inayos. Hindi ako lagi pupunta dyan. Wala naman sinabi ang Diyos na pumunta ako dyan eh.
Huwag kayo punta ng punta pag walang sinasabi ang Diyos. Pag nakita mo, pray, napaka-spiritual mo naman tao. Lahat na nalapitan mo, pinagdadasal mo. Nakakapagod kaya magdasal? Di ba kayo napapagod magdasal? Eh yung isip mo pa lang yung sarili mo, hirap na hirap ka na, lalabas pa sa bibig mo, di ba? Mahirap kaya yan. Natuwa ko nung pumunta ako ng Korea, sabi ng Lord sa akin, yung last month lang, anak, pumunta ka doon sa prayer ground. May prayer room doon church sa may Korea. May ano yun, underground. Pagpunta ko doon, nag-pray ako. Sabi ko, nakikita ko yung mga practices nila. Sabi ng Lord, anak, may papakita ko sa'yo. Di pumunta ako doon. Pagpunta ko doon, nakita ko, pagkatapos mag-pray ng isang tao, hindi niya membro yon, pero pagpunta ron, pagkatapos manalangin, kumukuha ng sobre, tapos nilalagyan ng pera, nandun ako. Nakikita ko, tapos inaabot sa pastor. Ilang araw yun? Second day, ganun din. Third day, ganun din. Nagtataka ako, bakit ako wala nag-aabot sa akin? Nagkataon, pag ika-apat na araw, wala yung pastor, ako nandoon. Di nag-pray ako. Nasiran ko, umiiyak. Pinag-pray ko, natouch. Pagkatapos, kumuha din ng sobre. Naklo. Sabi ko, napakagandang pangitain to. Oo. Tapos yung isa, kumuha din ng sobre. Anong ginawa? Maya-maya, pinagdalagyan ng laman. Tapos bago sila umalis, inabot sa akin. Muksanim. Ibig sabihin ng muksanim, pastor. Amen po ba? Amen po ba? Sabihin nga natin, muksanim. Hindi po mukasim, ha? Pag-abot, pagtingin ko, sabi ko, lalaki, may 30,000. Wow! Sawon yun. Kala nyo naman, peso agad ang tatawa. Naka-convert agad kayo. Tapos yung isa, nag-abot din. Sabi ko, wow, ito ba yung gusto mong ipakita dito sa akin, Lord? Oo, yan, anak. Dapat ganito Kung magiging practice ng mga simbahan sa Pilipinas, na kapag ang isang pastor na nalangin sa miyembro, dapat ang kapalit nito, ito. Sabi ko, Lord, hindi yan totoo sa amin. Sa amin po, ubos na po ang boses ng pastor. Mapuputol na po ang litid ng kadadasal sa miyembro. Pagkatapos ipagdasal ni wala man lang soft drinks, tinapay, hopya. Ni wala ngang sasabihin, thank you pastor ha. O kung meron man yung iba generous, sa thank you na lang. Pwede ba mabago yung gantong sistema sa Legazpi? Na kapag ang pastor bumisita at pinag-pray ka, pastor sandali lang, hindi ka aalis ng wala kang dala. Eh di dami mga pastor, amen? Kaya nangungonti pastor, mamatay na kapipray, wala man na nag-aabot. O pastor, pan-tricycle mo, yung pastor lakad pa rin siya. Kaya yung younger generation natutrauma na ayoko magpastor. Tama, mali. Sabi mo sa katabi mo, may lupa ka. Andiyan ba kayo? Yan ang mga boses ng mga laseng. Alam mo pare, nung araw na panahon na yon, o di ba ganyan mag-usap ang mga laseng? Pero tayo lasing tayo sa Espiritu ng Diyos. Pagpunta ko ron, sabi ko, ang dami kong pera. Sabi ko, pwede ba dito nila ako magpastor? Dahil kada prayer mo isang tao, may inaabot na sobre. Subukan nyo ipag-pray ko kay lahat at may sobre kayo sa akin. Di ba? Sasabihin ko, kailan tayo mag-meeting uli? O di ba? Ang sarap kaya. Pero pag naging practice sa simbahan natin, uunlad na simbahan. Amen po ba? Pastor, punta po kayo dito, ipagdasal niyo po, namatay po yung kapatid ko. Pinag-pray mo Lunes, gabi-gabi nandun ka, nailibing na may utang pa pala, wala pa yung love gift mo. Ano ba yan? Kinasal ni pastor. Ano nangyari? Tapos na ang kasalan, nakapag-celebrate na, ang mahal-mahal ng pagkain sa pastor, 1,000 lang ang love gift. Pag ganyan, huwag kayo magpastor. Totoo. Pero hindi na sa panahon natin ngayon. Hindi pa ho ako nagtuturo, may nag-abot na sa akin doon ng 1,000 o peso. Thousands o peso. Grabe. Uupo kayo kung saan yung malapit yung abutan. Yung hindi halata. Ay, pagpunta ko ron, pastor, wow, hindi pa ako nagtuturo, naabutan mo na ako. Anong ginawa ko? Kinuha ko. Nagturo ko ng pastor doon. Na-burden ako. Inabot ko rin sa iba. Ba't ko ikikip? Hindi akin yan. Hindi ko pwedeng ikip yung hindi akin. Pero sige, ganun pa man, Mary, lumapit ka sa akin. You acknowledge me.
Okay, God. Kilala kita, Jesus. I perceive in my heart. For 30 years, Mary had carried in her soul the memory of strange events which signifies his birth. So there is a sense in which she had relinquished her role as a mother and she had realized his role as a master. Exactly. The solution. That is the situation. The instruments, water pots, and the water. Gumagawa ko ng title. Anong title ko dito, Lord? Sinulat ko. Number 1 title. Riding in Tandem. Hindi, no? Bakit riding in tandem? Dalawa sila nagtrabaho dyan eh. Mary and Jesus. The water pots and the water. Nung maubos na yung alak, tinignan agad ni Jesus, sino ba yung pwede kong gamitin dito? O ayun, empty vessels yun. Ilan yun? 6. Nako po, palpak. Bakit mo gagamitin yan? Matigas ang ulo niyan. 6 speaks for humanity, weakness. Pero pag ginamit ka ng Lord, kahit marami kang weakness, pag sinabi ni Lord, hindi, sige, gamitin mo yan. Pwede gamitin yan. Palpak yan eh. Hindi, sige, lagyan mo lang ng tubig yan. Amen! Amen. Diyan lang, wala tayong mapaglagyan. Wala magamit sa simbahan. Hindi marunong tumugtog yan. Hindi nga marunong mag-preach. Hindi nga nag-aaral yan. Kahit na hindi nag-aaral yan. Pag sinabi ni Lord, gagamitin ko yan, wala kang pakialam dyan. Dahil hindi ka tumatawag. Amen. Pakatingin ka doon sa kanyang edukasyon. Pwede yun. Yes, pwede yun. Bakit hindi? Pero may pagkakataon na ginagamit ng Panginoon yung mga walang pinag-aralan. Paano kung yun ang gusto niya? Amen po ba? Di mas maganda kung may pinag-aralan ka, di pa gamit ka na kay Lord. Amen po ba? Kaya mga college students, pag graduate kayo, huwag niyo iwan yung simbahan ninyo. Huwag niyo iwan yung pastor ninyo. Gamitin ninyo yung training niyo sa church. Amen. Come on. Sige, lagyan ng tubig yan. Yan ang pwedeng gamitin. Jesus said, verse 7, fill the waters pot with water, and they filled them up to the brim. Natutuwa naman ako doon sa naglagay ng tubig. Hindi naman in-instructionan, hanggang dito lang ha. Pero sinulit nila, they filled them up to the brim. Yung standard ng sukatan na tinitignan ng Diyos. Okay to mga servants na to ha. Nakakaunawa ng damdamin ko ha. Alam nila kung ano yung gustong mangyari. Siguro kinakailangan talagang punuan natin kasi nakakatatlong araw pa lang tayo. Marami pang bisitang darating. Kaya kung bubuhusan natin ng tubig yan, sulitin na natin. Brim means upwards, above, on high, ascend. Not mediocrity. You know what the word mediocrity means? Media means middle. Crea means mountain. So pag alam mo may pinapagawa ang Panginoon sa'yo, itodo mo na. Amen? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Ito yung utos ng Lord. Come on, do it. So there is a prophetic revelation that in Ezekiel, doon sa tinatawag na water parts, and I will give them one heart. Well, exactly, I will put a new spirit with them, and I will give them a new heart, and put my spirit within you. Diba? Ezekiel 36:26. So, ito yung prophecy ng Lord. Ito yung kanyang gagawin. Well, speaks doon sa water pots, yung ating buhay. Pwede yan. They were empty. So, ang ginawa ng Lord, pinunuan. Alam nyo, pupunuan kayo ng Lord kapag empty ka. Pag willing ka. Pero pag pinipilan ka ng Lord, pag pinupunuan ka, huwag mo sabihin, Lord, hanggang dito lang ha. Ako sabihin ko sa inyo, itodo mo, Lord. Dalhin mo ko doon sa maximum that pleases your name. Kaya pag dinidil na ng Panginoon, yung mga pastor dito na hanggang ngayon, dinidil ka ng Lord sa pornography, come on, reject it. Tulog na misis mo, gising ka, browse ka pa ng browse. Alam mo, pag-asawa ko, tulog na ako. Wala nang counseling. Maghapon ako dito, ba't di ka tumawag? Tapos na. So I put my limits. Saan nyo ginagamit yung mga cellphones? Godly yan, pag holy ang gumagamit. Nagiging ungodly yan, pag ang holy ang gumagamit. Nung mapuno na, sabi ni Lord, chapter 2, verse 8, He said, draw some out now and take it to the master of the feast. Nung makita ni Lord, okay na, pwede na, no? Sige, expose na sa ministry yan. Pwede nang pagturuin yan. Pwede nang itrain yan. Pwede na, pwede na, pwede na. Amen po ba? Bakit? Kasi nakita mo yung standard mo. Okay na ba? Sige, draw out some water now. At saan dadalhin? Then take it
to the master of the feast. Wow. So yung buhay mo, bilang isang vessel, yung inilagay ng Lord sa'yo isang araw, kukunin din yan ni Lord. At ipipresent niya yan to the master of the feast and his father. Anak, may kasalan ka pala, sige aatin ako. The bride and the bridegroom. That's the wedding of the church na hinihintay natin. Paghandaan ninyo yung simbahan ninyo na ma-qualified sa darating na kasalan. The first miracle, kasalan. Anong concern ni Lord? Bakit pumunta siya ron? Kasi kung hindi ako pupunta dyan, malaki problema nyo at malaki ang pangangailangan ninyo. Amen. Bakit kinakailangan pumunta si Lord doon? Dahil meron siyang gagawin. Bakit kinakailangan pumunta ang Panginoon sa mga iglesia nyo? Kasi meron siyang gustong ihayag. Meron siyang gustong gawin na baguhin. Hindi naman yung old things. Papalitan lang ng new things. Not necessarily, aalisin natin yung legacy. Yung mga matatanda, hindi naman natin pwedeng itsapwera yan. Kailangan natin yung kanilang input. So itong mga younger generation, ito yung mga nasa new wine generation. Nung panahon ni Moses, ano ginamit ng Diyos para ma-deliver ang mga Israelita? Yung tungkod. Nung panahon ni Joshua, tungkod pa ba? Hinihingi ba ni Joshua yung tungkod? Moses, yung tungkod. Lo, yung tungkod. Hindi niya nirequest yung tungkod. E paano kami makakapasok ng promised land? Yung tungkod. Ako, yung tungkod, nakita ko nagiging ahas yung pag binibitawan ni Moses. Eh, hindi na ngayon. Nung panahon ni Joshua, walang tungkod. Itinago ng Diyos yung tungkod. Minsan may pagkakataon sa ministry na itinatago ng Diyos yung secret and mystery para mismong alamin mo sa Diyos ano nga ba talaga ang gusto mo, hindi yung gusto ko. Tama? You leaders of the church, you have to seek God directly. Hindi na pinagamit ng Diyos yung tungkod. Kasi ang gusto ng Diyos, tapos na, iba na. Gusto niya ba ng new wine? Paano? Nakapasok ang mga Israelita. Paano bumagsak yung Jericho? Tangan-tangan na mga priest na ang ginamit. Anong ginawa ng priest? Yung Ark of the Covenant, ipinatong nila sa kanilang mga balikat. So sa pamamagitan ng Ark of the Covenant na yon, yung 4 na priest na may dala-dala nun, yun ang ginamit ng Diyos. Sa panahon ng mga churches ngayon, kailangan natin ang presensya ng Diyos. For us to deliver and conquer the spiritual realm of Jericho sa inyong lugar. You need the presence of God. Put your presence, oh my God, saan? Sa balikat natin. Hindi yung mga yoke dyan na nagpapabigat. Miyembro, pera, challenges, sakit. Pag yan ang binuhat mo araw-araw, hindi ka makakarating sa lugar na pinaglalagyan ng Diyos sa'yo. Pero kung presensya ng Diyos ang tangan-tangan mo, may collaboration kayo. Step 1, 2, step 1, 2, 3. Yung presence ng God na wow. Buhat-buhat yung Ark of the Covenant. O di sige, buhusan ng presence. Ibuhos yung blessing dyan. Amen. Ano kailangan natin? Kailangan natin si Lord pumunta sa simbahan natin. Huwag lamang siyang maging, guest ng ating simbahan. Dapat siya yung pinaka-major. Nakikilalanin ng lahat. Na kung anong tagumpay meron tayo, kung anong ministry na accomplishment tayo, lagi nating sasabihin, dahil kay Lord. Amen? Kung si Lord wala doon, magtatapos na ako. Sa palagay nyo, may himalang magaganap? Tanong nyo, bakit simbahan nyo walang himala? Kasi ikaw ang nandun, hindi si Lord. Graduate ako ng seminary, ito yung mga credential ko. Go. Ako wala akong ganyan, pero meron akong presence ng God. Huwag kayo mahiya, pag gusto nyo pumalakpak, walang bayad yan. Anong gusto nyo? Pumalakpak o nakaganto kayo? Hindi pa ba kayo mga lasing? Ha? Hindi pa kayo lasing? Babaka pa ako dito ng mga preacher, mamaya. Mga apostles,
Alak pa! Amen! Revelation pa. Yun ang kailangan natin. Sa mga simbahan natin, we need to invite Jesus to come. So, new wine associated with new covenant. Anak, dahil nandyan ako, may gagawin ako sa church niyo. New wine associated with harvest. Dahil nandyan yung new wine, makikita mo, nagmumultiply yung mga gawain natin. New wine associated with God's provision. Alam po ba ninyo, wala kaming bank account sa church? Wala kaming pera sa bangko? Kasi nga wala kaming bank account. Pero pag lumalakad kami, may provision. Ito yan. Wala kaming pera, pero may provision kami ng Diyos. Yung iniwan ko simbahan ngayon, pinapatayo nila yung children's room. Sige, patayo niya yan. Amen. Pera naman ng Diyos yan eh. Wala kang pera. Sino sa inyo may simbahan? Taas ang kamay. Walang membro, taas ang kamay. Walang pera, taas ang kamay. Pag lahat wala, invite natin si Jesus dito. Tayo tayong lahat. Ay, tabi ko, tayo tayong lahat. May klilang oras ko, tayo tayong lahat. Amen? Amen ba? Parang ayaw ninyo. Sinong gustong uminom? Sinong gustong malasing? Pambihira, nandoon si Lord. Sa church, pero hindi natin nilalapitan. Eh, pastor, si Lord naman nasa simbahan namin eh. Nilapitan mo ba siya tulad ni Mary? In-approach mo ba siya tulad ni Mary? Oh, Lord, sa pagkakataong ito, siguro, concern ko na yung children ministry, pumasok ka na. Children ministry ba? Ano problema? Sasabihin ni Lord. Lord, ito problema, music ministry. Ganun ba? O wala kaming teachers. Ano? Kinukulit niyo ba si Lord? O ito kayo yung mga... Hindi, pag walang worker, hayaan mo, matigas ang ulo. In Jesus' name, I bind you, Satan. Last 2 Sundays ago, binago ko setup ng preaching ko. Pinagyakapan ko lahat ng membro. Pagkayakap ko, umiiyak ko. Pastor, naramdaman ko. Isang yakap lang, may kapalit agad eh. Sabi ko, parang gusto ko linggo, mag-service tayo, magyakapan na lang. Yan bangkat. The church and the body of Christ, one thing we need, the love of Christ. Si Kristo nawawala sa simbahan. Kung nandun man, bisita lang. Pag ang simbahan niya may cross sa gitna, hindi nangangahulugan si Lord present doon. Tapos yung simbahan niya may Jesus na kumikinang pa. Sa amin, hindi po ganun ang nakalagay. Particular, okay lang, walang problema. Mga Korean churches na pinagturuan ko, puro simbahan. Lahat kumikinang yung simbahan sa harapan. Magaganda naman po talaga yan. Iba-iba kasi mga lingkod ng Diyos. Okay yon. Pero hindi po nangangahulugan na yung cross at Jesus nandun si Lord. Kasi may alam akong simbahan, may cross. Pero lahat ng membro nangangalo niya. Huwag tayong magpadala sa sistemang ating kinagisnan. Mga relihiyoso pa naman tayo. Saan tayo galing? Lahat tayo Katoliko. Pag nag-cross, nasa Diyos na tayo. Motorsiklo, may cross. Kotse, may cross. Refrigerator, may cross. Banyo, may cross. Bintana, may cross. Lahat tayo, particular sa cross. But you know what? The message of the cross speaks for 2 things. The vertical line, direct access to God, and the horizontal, direct access to your brothers and sisters. So sa Legazpi, magkakaroon ng revival. Mangyayari yon. Kapag ang pag-ibig ng Diyos na natili, yung mga pastor doon, pinagyayakap ko eh. Inalam ko, kamusta kayo? Kailangan natin yun, men and women of God. Yung katabi mo, kahit amoy lupa, sabi mo sa kanya, mahal kita. Pwede ba yun? Mga young people, pwede ba magyakapan tayo rito? Magmahalan tayo rito? Amen. Mga lingkod ng Diyos. Pambihira. Normal sa atin na magyakapan. Come on. Ano bang kanta may pag-ibig? Ang kanta na, hallelujah. Come on. Magpakalasig tayo. Ay, nagagawa mo na akong lapitan, ha? Yakapin, patawarin, ha? Because of the new wine. You know what speaks new wine? Forgiveness. And the results, transformations and revival. You want new wine. Ayaw mo magpatawad. You want new wine. Hindi mo chinichange yung vessel. Yung wineskin. Amen.